Noong unang panahon, may isang tamad na dalaga na nakatira sa isang malayong lupain. Isang araw, humingi ng tulong sa kanya ang mga kanayon niya. Kailangan na kasing anihin ng mga pananim. Hindi na kami maganda o gaga. Patulong naman, kahit konti. Tumingin si Lazy Girl sa hardin at sinabing, Hindi ako pwede. Masisira ang mga kuko ko. Para wala nang magpatulong sa kanya, dahan-dahan siyang umalis doon. Ngunit sa layo ng nilakad niya, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang kastilyong yelo. May kastilyo. Ito kaya ang sikat na palasyo ng Reyna ng Niebe? Mausisang binuksan niya ang pinto na yelo at pumasok sa loob. Nang makita niya na madilim at malungkot ang loob ng kastilyo, hindi siya makapaniwala. Paano kaya ang mabuhay sa ganitong lugar? Sa sandaling iyon, napansin ng magandang Reyna ng Niebe ang babae na basta na lang pumasok sa kastilyo niya. Galit na sinabi niya, "Pumasok ka nang walang pahintulot. Ngayon ay bilanggo na kita. Palalayain lang kita kung makukumpleto mo ang ipagagawa ko sa iyo." At ikinulungan niya ito sa kastilyo. Ang unang gawain na ibinigay ng Reyna ay ang pag-alis ng yelo sa mga kalsada. Upang makalaya ay ilang araw na pinala ni Lazy Girl ang niebe sa mga daan. Ngunit hindi dito napangiti ang Reyna. Ang pangalawang gawain ay ang pagkuha ng tubig mula sa nagyayelong lawa. Nagawa naman niyang basagin ng yelo gamit ang bato. Ngunit hindi man lang siya tinitingnan ng Reyna. Ang huling pinagawa sa kanya ay ayusin ang mga libro sa malaking silid-aklatan ng kastilyo. Paano ko ba maisasaayos ang lahat ng ito? Matyagang hinanay niya ang mga libro. Sa tuwing matatapos niya ang isang hanay ng istante, gumaganda ang pakiramdam niya. Makakaalis na siya doon. Napansin niya ang isang figurin ng kabayo sa inaalikabok na istante. Mukhang malungkot ang figurin. Naisip niya na, baka ito ang nawawalang kaibigan ng Reyna. Baka kaya siya malungkot. Naghanap siya ng aklat tungkol sa mga lumang alamat at mga sumpa. Nabasa niya na ang pagbibigay buhay sa mga figurin na yelo ay nangangailangan ng pagmamahal, tiyaga at tapang. Nilakasan ni Lazy Girl ang loob niya at nagdesisyon na gawin ang ritual. Merong hardin sa loob ng palasyo na gawa sa kristal. Doon ay may daan na yelo na tanging matatapang lang ang makakadaan. Maingat na naglakad siya sa mga naglalakihang kristal dahil maaari rin siyang maging isang figurin doon. Sa dulo ay nakita niya ang maalamat na bulaklak na yelo. Buong tapang na pinitas niya ang bulaklak. Upang makarating sa pinakamataas na tore ng palasyo, inakyat niya ang malamig na hagdanan hanggang tuktok at naroon ang isang silid na nasisinaga ng araw. Nilagay niya ang bulaklak sa figurin at binulong ang kahilingan ng may pagmamahal. Biglang nanginig ang figurin ng maarawan at natunaw ang nagniningning na yelo. Di ako makapaniwala, nangyayari na! Sa wakas, sa harap ni Lazy Girl, ang figurin ay naging ganap na kabayo. Umamba ang kabayo at tumungo sa silid ng Reyna. Nang makita ng Reyna ang nawawala niyang kaibigan, hindi niya napigilan ng maluha. Tila lumambot ang puso niyang singtigas ng yelo. Kaibigan ko! Paano mo ito nagawa? Sa pagmamahal, pagtsatsaga at katapangan. Sinabi sa kanya ng Reyna na malaya na siya. Habang pauwi na siya, napagtanto niya na natanggal na sa kanya ang katamaran. Mula sa araw na iyon, tumutulong na si Lazy Girl sa mga kanayon niya. At sa ganito natapos ang kwento ng pagkakaibigan at kasipagan sa isang lupaing malayong malayo. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang magkapitbahay at matalik na magkaibigan. Ang kanilang pangalan ay Kay at Gerda. Sa ganitong maginaw na panahon, kasiyahan ni na Kay at Gerda ang makinig sa mga kwento ng lola ni Gerda.
Saan po nanggagaling ang lamig at niebe? Tanong ni Gerda. Sa malayong lupain. Sagot ng kanyang lola. At sinimulan ang kwento niya. Mayroong isang kaharian na natatabunan ng niebe. Isang reyna ng niebe ang namumuhay ng mag-isa sa kastilyo ng yelo na gawa sa kaniyang salamangka. Napakaganda ng reyna. Ngunit masama ang puso ng reyna. Maraming lihim na himala doon sa mahiwaga at malamig na yelong kastilyo. Isa doon ay ang yelong salamin. Dito napapanood ng reyna ang lahat ng nangyayari sa mundo. Sa sandaling iyon, nakita ni Gerda ang reyna ng niebe na nakatingin mula sa labas ng bintana. Kay, Lola, tingnan nyo! Ang reyna ng niebe! Pinapanood nyo tayo sa bintana! Di no, pusa lang yun, naninigas sa lamig. Pwede ba talaga makapunta dito ang reyna ng niebe? Subukan niya. Ihahagis ko siya agad sa chimenea. Matutunaw siya at magiging reyna ng tubig. Napapanood ito ng reyna ng niebe sa salamin. At narinig niya ang sinabi ni Kay. Ano ka mo? Ihahagis mo ako sa chimenea at gagawin mo akong reyna ng tubig, ha? Mga butil ng yelo lumipad sa utos ko. Batang ito ay hanapin nang ang puso niya ay mapasa akin. Sa lahat ng nakapaligid, gawing masama ang pagtingin, pagmamahal sa puso niya ay alisin. Utos ng reyna ng niebe sa mga butil ng yelo. Maya-maya ay bumagyo ng niebe sa bahay ni na Gerda. Papunta na sa kanila ang nautusang mga butil ng yelo. Nagtataka sa nangyayari, binuksan ni Kay ang bintana. Sumigaw si Gerda, Kay! Wag! pero huli na. Aray! Mata ko! May tumusok sa mata ko! Ah! Ang puso ko! Anong nangyayari? At sa sandaling iyon, natupad ang sumpa ng reyna ng niebe nang tamaan ng mga butil ng yelo ang mga mata at puso ni Kay. Bigla siyang nagbago at naging masungit. Tinanong siya ni Gerda kung ano ang nangyari, pero sinigawan siya ni Kay. Wala, umalis ka na. Iwanan mo ako mag-isa. Kakaiba ito, kailanman ay hindi sinungitan ni Kay si Gerda ng ganito. Hindi maintindihan ni Gerda kung bakit biglang nagbago si Kay. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin ang masamang asal ni Kay. Nung kinukuha ni Kay ang kanyang sleigh sa bakuran, tinanong siya ni Gerda kung saan siya pupunta. Pero di siya pinansin ito. Sumakay na si Kay sa sleigh at lumayo. Hinabol siya ni Gerda pero hindi niya ito maabutan. Maya-maya, lumitaw ang reyna ng niebe mula sa kawalan, sakay rin ng sleigh. Sumama naman si Kay. Nabigla si Gerda sa nakita, ngunit wala siyang magawa dahil pareho itong naglaho sa paningin niya. Dinala ng reyna ng niebe si Kay sa kanyang kastilyo. Ilang araw na inabangan ni Gerda sa bintana ng bahay niya ang pagbabalik ni Kay. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa matapos ang taglamig, ngunit wala pa rin si Kay. Sobrang inip na, hindi na makapaghintay pa si Gerda. Dala ang salamin na pabaon ng kanyang lola, umalis siya upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Habang daan, pinagtanong ng matapang na si Gerda sa bawat makakasalubong niya kung nakita nila si Kay. Hanggang sa marating niya ang isang ilog. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang mapagtanungan. Kaya tinanong niya ang ilog, pero hindi naman ito sumagot. Sa sandaling iyon, isang tagak ang lumapit sa kanya. Sigurado akong may sagot ang ilog sa tanong mo, pero kailangan mo muna siyang handugan. Hinubad ni Gerda ang kanyang pinakaiingatang kwintas at hinagis sa ilog. At mula sa kung saan, biglang lumitaw sa harap niya ang isang bangka. Naisip ni Gerda na nagustuhan ng ilog ang kanyang handog, kaya sinuklian siya ng tulong. Nang makasakay si Gerda sa bangka,
kusa itong gumalaw. Sa sandaling iyon, isang uwak ang lumipad sa kanyang ulunan na parang may pinapahiwatig. Kaya sinundan ito ni Gerda. Patuloy niyang sinundan ang uwak hanggang sa marating nila ang dagat na yelo. Doon ay may isang barko ng pirata na hindi makaalis sa nagyelong dagat sa matagal na panahon. Doon dumapo ang uwak. Inakyat ni Gerda ang barko. Oh, ito kaya ang paraan para mapuntahan ko ang kastilyo ng reyna sa barkong ito ng mga pirata? Biglang lumabas ang mga pirata at isa sa kanila ay batang babae. Lumapit siya kay Gerda. Pupunta ka kung saan kami pupunta. At iyon ay wala. Samantala, sinusubukan ng Reyna ng Niebe na burahin sa alaala ni Kay ang lahat ng nakalipas. Nagtagumpay siya ng bahagya dahil kahit anong gawin niya, nanatili sa memorya ni Kay si Gerda. Gerda? Hi, Gerda. Kapag naging yelo na ang puso mo, wala ka nang maaalala kahit ano. Nang malaman ng batang pirata na binihag ng Reyna ng Niebe si Kay, pinayuhan niya si Gerda na kalimutan na lang ito dahil mahirap sagipin ito mula sa makapangyarihang Reyna. Di ko siya kakalimutan. Kaibigan ko siya. Hahanapin ko siya. Sagot ni Gerda. Hindi maunawaan ng batang pirata ang pagpupumilit ni Gerda. Pero sa totoo lang, ayaw niyang paalisin si Gerda dahil gusto niya itong maging kaibigan. Ngunit determinado talaga si Gerda na mahanap si Kay. Gagawin ko ang lahat. Masagip ko lang siya. Humanga ang batang pirata sa pagpupursigi ni Gerda at nagpa siya na tulungan ito. Kinaumagahan, dinala ng batang pirata kay Gerda ang isang reindeer. Ito ang pinakamatuli na reindeer sa buong kaharian at ito ang magpapakita kay Gerda ng daan. Ipangako mong matatalo mo ang bruha ng yelo nang sa gayon ay maliligtas din ang barko namin. Pangako bilang pagtanaw ko ng utang na loob. Sagot ni Gerda. Sumakay siya sa reindeer at umalis na. Ngunit kailangan muna niyang alamin kung paano magagapi ang Reyna ng Niebe at ipapakita ng reindeer kung paano. Matapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang North Pole. Isang matalinong matanda ang nagpatuloy sa kanila. Oh, dinala mong salamin, di ba? Nagtaka si Gerda kung paano nito nalaman ang tungkol sa salamin ng lola niya. Gayunpaman, alam niyang nasa tamang lugar siya. Kaya nilabas niya ang salamin at pinakita sa matanda. Ito po ba ang gagamitin ko laban sa Reyna ng Niebe? Ito ay isang mahiwagang salamin. Ipapakita nito ang katotohanan at pawang katotohanan lamang kahit ito pa ay nakakupli ng husto. Dahil wala nang mas titibay pa sa tunay na pag-ibig, ang tunay na lakas sa ating lahat ay pag-ibig. Nalaman ni Gerda ang totoong pagkatao ng Reyna ng Niebe. Salamat sa matalinong matanda. Kung maisisiwalat niya ang katotohanan, maaari niya itong magapi dahil sa nakalipas, ang Reyna ng Niebe ay isang mabuting bata, puno ng pag-ibig. Sa mga lugar na nahawakan niya, bumubukadkad ang mga bulaklak. Palangiti siya at maningning ang mga mata tulad ng sa araw. Isa siyang kakaiba at masayahin na bata. Ang pangalan niya ay Lila. Ngunit akala ng lahat ay isa siyang maliit na bruha at walang nakikipaglaro o nakikipag-usap sa kanya. Lagi siyang iniiwang mag-isa. Dahil dito, nawala ang pagiging masayahin niya. Kinamuhian niya ang lahat sa paligid niya. Hanggang sa isang araw, nagsambit siya ng hiling. Sana ang lahat ng masama sa akin ay maging yelo. Pagkatapos ay nagtayo siya ng kastilyo na gawa sa niebe at nabuhay siyang malayo sa tao, nag-iisa, walang pagmamahal o kaligayahan. Narating ni Gerda ang kastilyo ng Reyna ng Niebe at pumasok siya sa loob. Nakita niya si Kay sa isang sulok, naglililok sa yelo. Nandito ka nga! Nahanap din kita! Kay! Ako to! Si Gerda! Hindi mo ba ako naalala? Tiningnan ni Kay si Gerda, pero hindi niya ito nakikilala. Ang puso niya, katulad ng lahat ng narito, ay naging yelo.
Hindi pinansin ni Gerda ang anumang sinasabi ng Reyna ng Niebe. Palayain mo na siya. Siya ay akin na ngayon. Ikaw rin ay gagawin kong yelo. Hindi mo yan magagawa. Kay, mahal kita. Unti-unti ay bumalik ang alaala ni Kay. Gerda? Oo, naaalala ko na ngayon. Sa galit ay tinutok sa kanila ng Reyna ang kanyang mahiwagang setro at nagpakawala ng nagyayelong sumpa. Nilabas naman ni Gerda ang kanyang salamin upang salagi ng sumpa. Naglaho ang sumpa pagtama nito sa salamin at dumating na ang pagkakataon. Napatingin ang Reyna sa salamin ni Gerda. Hindi niya nakita ang sariling refleksyon. Bagkus, ang nakita niya sa salamin ay mukha ng isang mabait na bata, ang mukha ni Lila. Biglang nagbalik ang Reyna ng Niebe sa kanyang dating maliit at mapagmahal na sarili. Naging si Lila siya ulit. Maraming salamat. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Malaya na ako ulit. Paalam. Nagtinginan sina Kay at Gerda at napangiti. Mula ngayon ay hindi na sila magkakahiwalay pa. Sabay silang lalaki tulad ng mga rosas na tinanim nila sa kanilang bakuran. Sa isang malayong nayon, isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang magkasama sa isang bahay. Hindi mahilig magtrabaho ang tamad na dalaga. Sobra ang katamaran niya para magligpit lang ng kinainan niya sa kusina. Ang masipag na dalaga naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Oh, may kumakatok sa pinto, ate. Ikaw na ang magbukas. Kakatapos ko lang magkulay ng kuko eh. Binuksan ng masipag na dalaga ang pinto. Ito ay ang kanilang matandang tiyahin. Kinuha agad ng masipag na dalaga ang bag at pinapasok siya. Sumigaw lang ang tamad na dalaga. Kamusta po, tita? Mula sa kinauupuan niya. Pagpasok ng kanilang tiyahin, nakita niya ang silid ng masipag na pamangkin na malinis na malinis. Ngunit nang makita niya ang silid ng tamad na pamangkin, nakasimangot niyang sinabi, "Ang gulo ng kwartong ito. Kahit saan ay napakarumi." Maya-maya ay natapakan ng matandang tiya ang isang tinidor. Ay, aray, pa ako. Agad na tumulong sa tiya ang masipag na dalaga. Ang tamad na dalaga ay wala man lang pakialam sa nangyari. Pumunta sa kusina ang masipag na dalaga at nagluto ng masarap na apple pie para sa kanyang tiyahin. Hindi kita papayagang umuwi ng gutom, tita. Baunin mo po para may makain ka sa daan, sabi niya. Nang maamoy ng tamad na dalaga ang matamis na amoy ng apple pie, nakihalubilo na siya. Pahingi rin ako ng pie na yan, ha? Sabi niya. Sinaway ng matandang tiyahin nila itong walang galang na ugali ng tamad na pamangkin. Naglabas siya ng gintong suklay sa kaniyang bag at inabot sa masipag na dalaga. "Regalo ko para sa iyong pagkamaalalahanin at magalang na pag-uugali." Natutuwang nagsuklay ng buhok ang dalaga. Sa sandaling dumampi ang gintong suklay sa buhok niya, biglang naging magarbo ang kanyang damit. Ang kanyang buhok ay kuminang at nagkaroon siya ng mga gintong alahas. Pagkakita nito, inggit na inggit ang tamad na kapatid na nasabi niya, "Tita, kadalasan mas masarap ang pie ko. Hintay po, ipagluluto rin kita agad." Tumakbo siya sa kusina. Hindi siya naglagay ng asukal dahil ito ay nasa itaas ng istante at mapapagod siya kung aabutin niya ito. Kaya asin ang nilagay niya. Sa halip na mamitas ng mansana sa puno at gayatin ito, sabi niya, "Sino ang lalabas ngayon?" Kaya kamatis ang isinangkop niya. Pinasok niya ang pie sa oven. Ngunit dahil naiisip niya ang makukuha para sa sarili, napatagal ang pagluluto niya. "Sa tingin ko, lutong-luto na nga." Inalok niya ang empanada sa kanyang tiyahin. Hindi alintana ang sunog at masamang lasa nito. Tinikman ito ng matandang babae at nagpasalamat pa rin. Tapos ay binigay niya ang isang gintong suklay bilang regalo.
Sa sandaling sinuklay ng tamad na dalaga ang kanyang buhok, naging pangit ang damit niya. Ang kanyang buhok ay gumulo at bumaho siya. Oh, anong nangyari? Wala man lang ginto para sa akin? Sabi ng matandang tiya sa magkapatid. Bawat isa ay nakamit ang gantimpala sa paggawa niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at umuwi na sa kanyang tahanan. Noong araw na iyon, tumakbong pauwi sa bahay ang tamad na dalaga na may hawak na imbitasyon. Dumating na ang imbitasyon, ate! Tingnan mo! Tuwang-tuwa rin ang masipag niyang kapatid sa balitang ito at agad nilang pinaghandaan ito. Sinuot ng masipag na dalaga ang damit na siya mismo ang nagtahi. Ang tamad na dalaga naman ay walang mapiling damit na maisuot. Bakit kasi wala rin akong malambot na pink na damit? Nagmamadaling hinatak na siya ng ate niya palabas ng bahay para hindi sila mahuli sa sayawan. Nang makarating sila sa bulwagan, nakihalubilo sila sa ganda ng ilaw, musika at mga nakapusturang tao. Ang masipag na dalaga ay nadala sa musika at nagsimulang sumayaw. Pero nakatayo lang at nagmumukmok ang tamad na dalaga dahil hindi niya gusto ang damit niya. Maya-maya, napansin niya ang isang gintong susi na nagniningning sa sahig. Pinulot niya at itinago ang susi at nagsimulang maglibot sa mga pasilyo ng palasyo nang hindi nakikita ng sino man. Natagpuan niya ang isang baul sa isang silid. Tuwang-tuwa niyang sinubukan dito ang susi, ngunit hindi pumihit ang susi. Tapos ay sinubukan niya ito sa isang music box. Ngunit hindi rin gumana ang susi dito. At huli niyang napansin ang lumang aparador sa likuran niya. Ano ba ang maaasahan ko sa maduming aparador na to? Baka daga lang ang lalabas dito? Ipinasok niya ang susi sa butas. At nabuksan nga nito ang pinto ng aparador. Ipinasok niya ang kamay sa aparador at nangapa ng pwedeng makuha. Sasabihin na sana niyang, wala dito, tulad ng inaasahan ko. Nang may makuhang magandang damit ang kamay niya. Nagulat siya. Nangapa siya ulit sa loob ng aparador. Ngayon naman ay nakakuha siya ng lilang palda. Kahit na tila walang laman ng aparador, may bagong damit siyang nakukuha sa tuwing ipapasok ang kanyang kamay dito. Di ako makapaniwala. May salamangka ang aparador na ito. Habang patuloy na nakakakuha ng bagong damit ang tamad na dalaga, bumukas ang pinto. Iyon ay ang ate niya. Anong ginagawa mo dito? Ano tong mga damit? Ito ay walang katapusang aparador. Kung kukuha ako ng ilang damit, walang makakapansin. Pero hindi sa iyo ang mga ito. Hindi mo ito dapat gawin. Sakim na pumasok sa aparador ang tamad na dalaga upang maghanap ng malambot na pink na damit. Biglang tumunog ang malaking orasan na parang dong. At nasaraduhan ng pinto ng aparador ang tamad na dalaga. Tulong! Sigaw niya. May takot na sinubukang buksan ng kapatid niya ang aparador. Ate, iligtas mo ko. Napakadilim dito at walang laman. Habang nagmamadaling pinihit niya ang susi, tuk, nabali ito sa loob. Ay! Naku! Sabi niya, kaya humawak siya sa pagitan ng mga pinto at buong lakas niyang sinubukang buksan ang aparador. Sa wakas bumukas ito at nakalabas ang tamad na dalaga sa aparador kung saan siya nakulong. Agad na lumayo ang magkapatid sa walang katapusang aparador at umalis sa palasyo nang hindi man lang lumilingon. Mula noon ay nangako ang tamad na dalaga na hindi na magiging gahaman at hindi kukuha ng gamit ng sino man nang walang pahintulot. Noong unang panahon, may isang tamad na babae na nakatira sa isang maliit na bayan. Ang dalagang ito ay hindi kailanman nagtrabaho. Sa halip ay paupo-upo lang siya buong araw sa harap ng salamin at nangangarap ng gising. Palagi niyang nirereklamo ang kanyang mga lumang damit, ngunit wala siyang pambili ng bago. Isang araw, naglakad-lakad siya sa bayan.
At habang nagtitingin siya sa mga tindahan, nabangga niya ang dalaga na nagngangalang Karen. Ay! Natumba silang dalawa ng sabay. Ang kumikinang na pulang sapatos ni Karen ang nakapukaw sa mga mata ng tamad na dalaga. Ito ang sapatos na pinapangarap niya. Wah! Gusto ko ng ganyang sapatos! Oh, talaga ba? Salamat. Oo, sa tingin ko ay maganda nga. Maaari mo bang sabihin kung saan mo nabili ang sapatos mo? Ipinaliwanag ni Karen na bukod tangi ang sapatos na iyon dahil sadyang ginawa ito para sa kanya. Nalungkot ang tamad na dalaga nang marinig ito. Pero kung bibigyan mo ako ng 3 supot ng ginto, may bibigay ko ito sa'yo. Pumayag ang tamad na dalaga at sinabi pa na siya ay mayaman kahit na wala naman talaga siyang ginto. Gayunpaman, ang babaeng ito na kailanman ay hindi nakapagtrabaho, kinabukasan ay nakakuha ng trabaho sa isang panaderya. Inutos sa kanya ng panadero na gumawa ng 10 tinapay at ilagay ang mga ito sa basket. Nagsimulang magmasa ang dalaga kahit na nahihirapan. Napagod na siya agad sa pagmamasa sa pangalawang tinapay pa lang. Hindi para sa akin ang trabahong ito. Nadudumihan ako. Habang hindi nakatingin ang panadero, nilukot niya ang mga papel na supot sa gilid at nilagay sa basket. Tapos ay pinatong niya sa ibabaw ang 3 tinapay na nagawa niya. Sa gayon ay lumitaw na marami pang tinapay sa ilalim. Wow! Natapos mo agad? Ang bilis mo ah! Magaling! Ito ang bayad kong ginto para sa'yo. Pagkakuha ng ginto ay tumakbo pa uwi ang tamad na dalaga. Hindi na siya bumalik sa panaderyang iyon. 2 bag ng ginto na lang? Kapag kinita ko na sila, magiging akin ang sapatos. Kinabukasan, nakakuha naman siya ng trabaho sa isang tindahan. Inutos ng may-ari ng tindahan na tanggalin ang mga bulok na prutas. Pero ayaw niyang hawakan ng mga bulok na prutas. Ew! Masisira ng mga kadiring ito ang aking mga kuko. Nang pumasok ang tindero sa loob, inayos niya ang mga sariwang prutas sa ibabaw at nanatili sa ilalim ang mga bulok na prutas dahil iniiwasan niyang hawakan ng mga ito. Paano mo naayos agad ng napakaganda? Mahusay! Ito ang bayad ko sa iyong ginto. Kinuha niya ang kinita at tumakbo pa uwi. Hindi na siya babalik sa tindahang iyon. Hay! 1 bag na lang ang kailangan ko. Pagod na pagod ang tamad na dalaga sa inakala niyang trabaho at nakatulog siya sa tabi ng bintana. Napapaginipan niyang sumasayaw siya sa isang bulwagan. Lahat ng tao ay humahanga sa kanyang pagsasayaw, suot ang bagong damit at sapatos. Oh, kay ganda niyang sumayaw. Tignan mo yung suot niyang pulang sapatos. Ang ganda, bagay sa kanya. Biglang nagising ang tamad na dalaga. Kailangan ko ng isa pang mauutakan para sa pinakahuling bag ng ginto. Kaya pumunta na siya ulit sa bayan at nakakuha naman siya ng trabaho sa isang sastre. Nautusan siyang patsihan ng mga palda ng tela sa parehong kulay. Ngunit pumili siya ng hindi tamang kulay na pangtagpi at hindi rin nagawang tahiin ito ng maayos. Ang sakit naman matusok sa karayom. Ayoko na ngang ituloy ito. Inipon niya ang mga palda at itinago sa isang tabi. Nang dumating ang sastre at nagtanong, sinabi niya na dumating ang may-ari ng mga palda. Nagustuhan nila ang mga patse, kaya kinuha na nila. Oh, mabuti naman! Magaling! O eto, dahil maaasahan ka, para sa'yo itong ginto. Agad na kinuha ng tamad na dalaga ang ginto at tumakbo pa uwi. Wala na siyang balak bumalik pa sa sastre. Agad niyang tinipon ang nakatagong mga ginto para ibigay kay Karen. Karen! Eto na! 3 bag ng ginto! Kinita ko yan sa sarili kong pagsisikap. Hayan! Akin na ang sapatos! Tinanggap ni Karen ang ginto at inabot ang kahon ng sapatos sa tamad na dalaga. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Yan ay mahiwagang sapatos.
Hindi niya sasaktan ng mga tapat at masisipag na tao. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Karen. Agad niyang sinuot ang mga sapatos. Napakasaya niya na naglakad siya sa bayan na sumasayaw. May nakita siyang magandang damit sa bintana. Gusto niyang huminto upang tingnan ito, ngunit hindi umaayon ang sapatos. Hoy! Anong nangyayari? Hindi ko mapigilan. Ano ba to? Tulong! Lahat ng tao sa bayan ay namamangha habang pinapanood siyang nagsasayaw. Tignan nyo, di ba yun yung babaeng ng loko sa atin? Oh, oo, siya nga yan. Nalinlang din ako ng babaeng yan. Ilang oras na pinasayaw ng sapatos ang tamad na dalaga sa pamilihan. Namamagana ang mga paa niya at umiiyak na siya sa sakit. Tulungan niyo ko. Ang sakit na ng mga paa ko. Nangangako ako na magiging tapat at masipag na tao mula ngayon. Ang panadero, ang tindero at ang sastre, lahat sila ay naawa sa babaeng tamad. Kaya tinulungan na nila siya. Hinawakan nila siya kahit nahihirapan at tinanggal ang sapatos sa mga paa niya. At patuloy na sumayaw mag-isa ang mahiwagang pulang sapatos. Salamat po sa tulong niyo. Kahit na nagsinungaling ako sa inyo at walang nagawang tama, tinulungan niyo pa rin ako. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang tumawag sa kanya na tamad na babae dahil sumusweldo siya ng ginto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat at hindi na siya tinatamad sa bawat trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat.